Hindi na bago sa service contracting ang bus driver na si Oscar Mesias. Noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, isa siya sa mga driver na sumama sa libreng sakay program ng gobyerno sa EDSA Busway. Kwento niya maayos ang naging karanasan niya noon. Pero tila may agam-agam siya sa bagong programang inilunsad dahil sa krisis sa Middle East. Ang tanong, papasahuran ba kami ng company? Kasi sila lang nag-usap LTFRB to operator. Hindi katulad ng dating na service contract na paganda na sahod namin doon. O pagkatapos ng pandemic, nakakabayad ng utang, lahat ng utang bayad. Hindi buo ang kumpiyansa ni Mesias sa programa, lalo na't ang unang pangakong ayuda, wala pa rin siyang nakukuha. Ano lang siguro yung prank. Pero kung si Mesias nangangamba, ilang busway drivers na nakausap natin ang nag-aabang at masaya dahil para sa kanila, ibig sabihin nito, may siguradong kita. Malaking bagay yun po kasi mabuti na aprobahan yung... Pabor sa amin yun kasi may inaasahan kami kahit sa papaano. Sa guidelines ng kasalukuyang service contracting, maximum o hanggang 6 na ikot sa EDSA Carousel, 100 kilometers sa Jeep at UV Express ang babayaran ng gobyerno. Kada kilometro, 100 pesos para sa mga bus, 40 pesos para sa mga modern jeepney at UV Express, at 30 pesos sa traditional jeepneys. Katumbas yan ng 3,000 hanggang 10,000 pesos na inaasahang dagdag kita. At ang bibilangin kilometro ng biyahe dapat pasok sa 5 to 10 a.m. at 4 to 9 p.m. window. Didiretso ang bayad sa iniregister ng online bank o e-wallet ng operator 3 to 5 banking days pagkatapos ng biyahe. May ilang PUV drivers naman ang ayaw sumali sa programa. Anila mas malaki pa ang malulugi sa kanila kahit pa may discount sa diesel sa ilang gasolinahan. Gaya na lang ng isang jeepney driver na bumabiyahe mula Mandaluyong hanggang Rizal. Ilang balik yun? 6. 6 na balik yun. Ay diesel namin noon sa 6 na balik, nasa 3,000 na. Sa round 6 na yun, abutin na kami ng alas 9 ng gabi noon. Alas 4. Madaling araw. Sa usapin naman ng QR code system, nilinaw ni Land Transportation and Franchising Regulatory Board Chief Vigor Mendoza na ang LTFRB personnel na ang bahalang mag-scan ng mga QR code na ibibigay sa mga tsuper sa magkabilang dulo ng kanilang ruta. Yan ang ipinalit sa dapat sanang ipapagamit na GPS system na hindi na itinuloy dahil sa reklamo ng dagdag panggastos sa mga PUV. Pero aminado si Mendoza, naging matumal ang online registration ng ilunsad kahapon ng programa. Kaya nananawagan na rin ang mga otoridad sa mga LGU sa Metro Manila na hikayatin ng mga PUV operators sa kanilang mga nasasakupan na makilahok. Sa ngayon may 1 billion pesos na pondo ang programa na kaya lang tumagal ng 2 linggo. Humihingi na ng dagdag na 5 bilyong piso ang DOTR sa Budget Department para mapatagal ito hanggang Hulyo. Para sa mga commuter na makakatanggap din ng deskwento, malaking bagay kung magtutuloy-tuloy ito. Kanina kasi nung nagbayad ako 12 na, dati kasi 15. Student po, tas kung may less pa po siguro mas makakabuti po yun. Lalo na wala naman po akong extra pinagkakitaan. Medyo nakakaluwag yun pag may discount. Malaking tulong sa amin. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Sofia Sioco, Newswatch Plus.